Magandang umaga sa ating lahat. Welcome po dito sa ating palay check system for irrigated lowland rice, key check number 5. So, ito po yung tungkol sa nutrient management. So, ang key check po natin, ang sinasabi dito, sufficient nutrients from tillering to early paniclinization and flowering. Tatlong growth stages na napaka-importante po na maibigay natin yung sustansya ng ating halamang palay ng tama sa tamang pinagmumulan ng sustansya at sa tamang panahon ng paglalagay. So ako nga po pala si Wilfredo Collado ng Agronomy, Soils and Plant Physiology Division ng PhilRice dito sa Central Experiment Station sa Nueva Ecija. So tignan po natin yung mga katotohanan tungkol sa mga sustansya. So ito yung mga nutrient facts na dapat nating malaman, lalong-lalo na yung ating mga magsasaka o yung ating mga producers, kung bakit napaka-importante ang mga sustansya. Una, itong sustansya ay ang kinakailangan ng ating mga halaman para sila ay lumaki at maging produktibo. So, nutrients are what plants need to grow and become productive. Yan po yung number 1. Next, proper nutrient management improves crop growth and yield. So, alam naman natin, wala namang may buhay na hindi kumakain. So, sa tamang pangangalaga ng sustansya sa ating katawan, sa mga halaman, ito ay makapagbigay ng maganda at produktibong buhay o ani. Pangatlo, rice plants grow and respond better to fertilizer when there is more sunlight. Lagi kong sinasabi, ano ba yung process noong pag-produce ng food ng isang halaman. So, ito yung photosynthesis. Yung photosynthesis ay nangyayari kung nakakatanggap ng maraming sinag ng araw ang ating halaman. So, ito yung energy na magbibigay sa ating halaman. Pag tinamaan siya ng sikat ng araw, ng init, sisignal yan sa ugat. Sasabihin ng dahon, kumuha ka ng sustansya, kumuha ka rin ng tubig, at gagawa ako ng pagkain sa dahon. So, doon sa dahon, manggagaling ngayon yung magiging ibubunga ng ating halaman. Kaya napaka-importante, kaya nga mas mataas ang ani pagka tag-araw kaysa sa tag-ulan. So, maraming sustansya ang kailangang halaman. Ngayon, 18 na yung nakitang sustansya na kailangan ng halaman. Pero, sinasabi dito, of all nutrient elements, rice plants need more nitrogen, phosphorus, potassium, zinc, and sulfur. Bakit 6 lang ito o 5 lang ito? Ito yung nagkukulang na sa karamihan ng tinataniman ng palay dito sa ating bansa. Hindi lang dito sa ating bansa, pati sa ibang bansa, ay ito yung mga sustansyang problema na. Kaya sinasabi dito na kailangan na nating magbigay ng mga sustansyang ito kung ito ay kulang na sa ating tinataniman. So, nitrogen, phosphorus, potassium, ito yung unang tatlong napakahalagang mga sustansya na nagbibigay ng mataas na ani sa ating palay. Subalit, kailangan sila sa maramihan. Ang zinc naman ay micronutrient. So, ito ay kailangan lang sa kokonti. Pero pag hindi natin nabigyan ng tamang dami ng zinc ang ating halaman, nako, maswerte na kung aani ka ng 100 kaban sa isang hektarya. Kahit na dagdagan mo na ang NPK mo pero walang ang zinc, babagsak pa rin ang ani mo. Ang sulfur ay lumalabas ng problema ngayon. Nung nagsimula ang commercialization ng hybrid, nakita na namin yung pangangailangan ng hybrid na mas madami kaysa sa inbreds. Kaya itong sulfur ay pinapayong idagdag din natin. Kaya nga ang karamihan ng payo namin, yung complete fertilizer dapat may sulfur at mataas sana ang porsyento. So, ito yung naglalarawan noong pangangailangan ng ating halaman. So, sabi dito, why do rice plants need fertilizers? So, sabi, nutrient inputs as fertilizer fill the gap between what crop needs and what is currently present in the soil, water, air, o yung environment ng ating halaman. So, may tinatawag tayong indigenous supply. Pag sinabing indigenous, inherent do sa lugar. Katulad ng lupa, merong sustansyang binibigay ang lupa sa ating halaman. Ang tubig, meron din. Ang hangin, meron din. Ang ulan, meron din kaya. Siyempre, merong tubig din yan. So, tignan natin yung mga
indigenous sources ng ating mga sustansya. So sabi, crop residues. Yung crop residues, yan yung mga naiwan. Pag nag-aani tayo, yan yung mga naiwan doon na ating halaman. Kung minsan doon din tayo naggigiik o nagtetresh, so naiiwan din sila doon. Kaya nga napakaganda ngayon noong combined harvesting. Kasi naiiwan lahat ng dayami, lahat ng kinuha ng halaman na naiwan doon sa dayami ay mababalik doon sa lupa. At ito ay magagamit din ng halaman. So, irrigation water, napaka-importante ang irrigation water dahil mataas ang source ng dami ng potassium na nakukuha o dinadala itong irrigation water. Kaya, napaka-importanting malaman natin na hindi lang soil analysis ang kailangan, pati yung analysis ng mga naiwan doon, yung crop residues, yung ating irrigation water, ay dapat ginagawa natin para malaman natin kung gaano karami lamang ang ibibigay natin. Kasi kung lupa lang ang i-analyze natin, yun lang kakulangan ng lupa. Pero yung binibigay ng crop residues, irrigation water, at napaka-importante dito yung mga ginagampanan ng ating mga microorganisms doon sa tinatawag nating biological nitrogen fixation. So, ang hangin po, 78% ng ating hangin nitrogen. Oxygen ay 21% lang. Pero nabubuhay ang tao. Pero bakit ang halaman ay hindi mabuhay ng maayos kung hindi natin bibigyan ng nitrogen na pataba, no, fertilizer. Kasi ito hindi yung anyo ng nitrogen na pwedeng kainin ng halaman. Ito ay hangin. Dapat ang nitrogen ay maging inorganic form katulad ng ammonium. Yun po yung form ng nutrient na nitrogen na kayang kainin ng halaman. Yung nitrogen natin, N2, gas po yun, hindi niya kakainin. Kaya dapat ma-convert yung nitrogen gas into ammonium at ito ay sa pamamagitan ng biological nitrogen fixation. So, may mga porsyento po kung ilan ang nanggagaling dito sa mga indigenous nutrient supply. Kaya kung kulang dito ang mga sustansya, at depende sa panahon, tag-araw o tag-ulan, yung dami ng ating ibibigay ay magbabago. At yung kulang na yan ay kalimitan nating ibinibigay sa pamamagitan ng fertilizers. At usually inorganic. Pwede ring inorganic, organic fertilizer. Pwedeng solo, pwedeng pagsamahin. At mas maganda yung pinagsasama. At yung sinasabi naming closed loop system, sana yung ating mga waste products o yung ating crop residues sa ating palayan ay hindi nasusunog dahil yung nitrogen nawawala. Although ang phosphorus, potassium at iba pang nutrients na iiwan, konti lang ang nawawala. Pero yung nitrogen, yan yung isa sa pinakamahal na fertilizer na binibili ng mga magsasaka, kailangan na ibalik. Kaya kung kulang, at hindi natin sinunog itong mga dayami, mas kokonti ang maire-recommenda natin sa ating mga farmers at mapapakinabangan nila yung mas mataas na benepisyo dulot noong pangangasiwa ng ating mga indigenous nutrient supply pati yung sa fertilizers na idadagdag. So ano ba yung kahalagahan, importance of Keycheck 5? So sinasabi natin, nutrients from tillering to early PI and flowering. So, pag insufficient, kulang. Pag sufficient, sapat. Pag sobra naman excessive, merong mga advantages, disadvantages. So, pag sufficient ang nutrients, makakaasa tayo na meron tayong good, uniform growth ng ating halaman. So, pagka may good, uniform growth, magkakaroon din ng uniform panicle development. So pagka nagkaroon ng ganitong mga magagandang nangyari sa ating halaman, good uniform growth, uniform panicle development, of course, ma-attain natin o ma-achieve natin yung yield potential ng isang variety. Of course, hindi lang yan. Kasi dapat yung other key checks, tama rin. Kasi kung key check number 5 lang ang tama ka, tapos X ka o wrong ka doon sa ibang key check, wala din. So ito ay magkakasama lahat. So, related o nakalink sa ibang mga key checks. So, doon naman sa insufficient, pag kulang, alam natin, slow growth. Di ba sa bansa natin, sa Pilipinas, marami pa rin yung mga malnourished.
Malnourished dahil kulang ang mga sustansyang nakukuha nila sa pagkain. Maaring tama yung dami pero kulang yung sustansya. So, slow growth, less tillers, less panicles. So, hindi tayo makakaasa na naglagay ka ng konti, ang dami mong suwi at ang dami mong uhay. Hindi pwede yun. Walang magic dito sa pamamahala ng sustansya. Of course, kung less tillers, less panicles, syempre mas kukonti yung buto o yung seeds na makukuha mo o yung bunga. So, kalimitan pa, pagkakulang, low grain weight. Pero sa ngayon ay hindi na masyadong nag-iiba yung grain weight kung marami ang binigay mong sustansya o kukonti. So, hindi na masyado doon sa low grain weight. So, yung slow growth, less tillers, less panicles, and pure seeds, yan po yung karamihan na masamang epekto pag kulang yung ating sustansyang nakuha ng ating halaman. Doon naman sa kabila, yung excessive, pag sobra naman, indirect effect, yung pest damage. Bakit? Kasi especially kung nitrogen ang sumobra, lalambot ang katawan ng halaman. Maganda siyang tignan, maberde, dark green, pero malambot siya. Gustong-gusto ng mga peste, lalo ng mga insect pest. Ngayon, pagka may konting damage na, madali rin pasukin ng mga diseases. At madali rin siyang mag-lodge o dumapa. So, konting hangin lang, konting ulan, dadapa na yan, magla-lodge na yan. At kung sobra, yung hindi magagamit ng ating halaman, maaring pumunta ito doon sa tinatawag nating environment o yung pollution ng environment natin. Paano nangyayari ito? Yung nitrogen na iba, nagiging nitrate o nitrite o nagiging nitrous oxide. Pag sumingaw yan, pupunta yan doon sa atmosphere, yan yung magkakos ng greenhouse gas emission o yung nakakaapekto sa global warming. Pero kung hindi naman, sumama yan sa kailaliman ng lupa, yung nitrate na yan, magiging pollution din yan sa groundwater. Kaya yung iba, pagka pump yung ginagamit nila sa kanilang bahay, yung iniinom nila, kung maraming nitrate, syempre masama ang nitrate sa kalusugan din ng tao. Lalo na sa mga buntis, hindi maganda yung mataas ang nitrate ng water. And then yung iba naman, nangyayari ay sa surface water, yung excess, kaya nga nagkakaroon doon sa bodies of water natin, pagka sumobra yung nitrogen sa phosphorus na napunta doon sa mga bodies of water natin, nagkakaroon ng fish kill. Bakit? Kasi nagkakaroon ng mabilis na paglago ng mga algae o yung mga lumot na tinatawag natin. So yun yung algal bloom, madideprive ng oxygen yung tubig dahil dumami ang lumot, dahil sa dami ng nitrogen o yung sobrang nitrogen at phosphorus na pumunta doon sa tubig, mamamatay ang ating halaman. So yun yung mga causes ng pollution. So we come now to the assessment of KeyCheck 5. So sa KeyCheck 5, merong assessment. So sabi dito, dapat walang simptomas ng kakulangan, no nutrient deficiency, or toxicity. Kasi dalawa lang naman yan eh. Pagka sobra, may simptomas. Pagka kulang, may simptomas. Doon sa tatlong yugto ng buhay ng palay na sinasabi natin doon sa ating KeyCheck. So, note symptoms of nutrient deficiency or toxicity from tillering to early panicle initiation and flowering. So, tatlong growth stages. So, sasabihin ng iba, bakit pupuntahan ko yan, tatlong growth stages? Siyempre, dapat. Ang pagpapalay ay kung hindi mo ituturing na business, ituring mo na lang na ito ay isang nagbibigay buhay sa iyong pamilya. So dapat chine-check mo. Ganon din para sa ating mga anak, di ba? Tine-check natin sila sa kanilang paglaki. So ganon din sa ating halaman. So dapat wala tayong makitang simptomas ng kakulangan at kasobrahan ng mga sustansyang binibigay natin. Pangalawa, dapat ma-achieve natin na magkaroon tayo ng at least 300 panicles per square meter sa transplanted rice. And then 350 panicles per square meter sa wet direct seeded rice.
Kailan titignan na ito? Sa dose stage. Sabi, nung dati, flowering stage. Kaya lang, pag pinasok mo ang ating palayan ng flowering stage, merong, siyempre, magkakaroon ng pagpagpag ng ating mga bulaklak, so mawawalan ng laman ito pag dumaan tayo. Kaya, ang assessment niya sa dose stage, so yung paglalaman ng ating halamang palay. So, paano ba i-assess yung number of panicles per square meter sa dose stage? So, sa kabuuan ng ating palayan o isang parcel, ay titignan natin, you can do yung randomly select 3 sampling sites in a diagonal method. So, 1 by 1 yan, 1 meter by 1 meter. So, kaya 3 1 square meter yung ating sampling site. And then, doon tayo magbibilang. So, at least 1 meter away yung pinakamalapit doon sa pilapil ay 1 meter away from the dike o pilapil. So, kada 1 square meter na yan, bibilangin natin yung number of panicles. And then, i-add natin yan, divided by 3 square meter, kasi 3 yan. So, yun lang lalabas na average noong panicles per square meter doon sa ating palayan. Kaya, kung example natin, 1,000 panicles na bilang natin sa 3 square meter, divided by 3 square meters, lalabas po na meron tayong 333 panicles per square meter. So, pasok po tayo, check na tayo dyan. Kung nung una, tillering, walang simptomas ng kakulangan o kasobrahan ng sustansya, check din tayo. At naging check pa tayo dito sa panicles, palagay ko, yung inaasahan natin na target yield natin, kung 6 tons, 7 tons, o 8 tons, ma-achieve natin yan. So, ito yung nagsasabi na assessment natin kung tama ang ginawa natin sa pamamahala ng sustansya. So, makikita nyo ngayon dito, different stages sa buhay ng isang tao, o babae yata ito. Sige, mga babae. So, imagine nyo na lang, yung baby mukhang lalaki pero babae yan kasi napansin na yan dati. Babae, pag laki niya, habang lumalaki yan, siyempre iba rin yung pangangailangan niya ng pagkain at iba rin yung dami. Di ba? So, alangan namang pakainin mo yung bagong silang ng kanin kaagad, hindi pwede. So, ganyan yan. So, yung source niya ng nutrients ay manggagaling doon muna sa gatas. Habang lumalaki, nadadagdagan yung kinakain niya. Yung sources ng nutrients niya, dumadami na. Pagtanda na, ano ang pinapayo? Konti na lang yung carbohydrates, pero maraming fruits, di ba? Nagbabago na rin yung sources of nutrients. So, ganyan po. Yung yugto din ng buhay ng palay. So, habang lumalaki din ang palay, kaya nga yung nakita namin sa survey namin, ang mga farmers, ang daming nitrogen kaagad ang binibigay sa early stage. Pero ang liit pa ng palay. Di ba? So, sobra-sobra yon na hindi niya naman kailangan. Kaya nangyayari sa early growth stage, gustong-gusto ng farmers, mabulas yung halaman nila, pero mahina ito sa mga sakit at madaling dumapa. Kaya, siyempre, pag bata pa, konti lang. So, habang lumalaki ang halaman palay, dumadami. So, usually, ang pinakamarami dapat na matanggap ng halaman na sustansyang nitrohino ay nasa reproductive stage, yung panicle initiation stage. So, yun yung mga rekomendasyon na dapat nating tatandaan na ang palay hindi kailangan ng marami kaagad sa early growth stage. Pero yung phosphorus, potassium ay kailangan mong maibigay sa early growth stage. Ayan yung yugto ng buhay ng palay. Nakita natin. So, ganun din sa pagbibigay natin ng sustansya o yung pamamahala ng sustansya. Parang sa tao din. So, ngayon, magkaroon tayo ng assessment. Siyempre, paano ba natin ma-achieve yung sinasabi nating no symptoms ng toxicity or ng deficiency? At saka, paano natin ma-achieve yung 300 panicles sa transplanted rice at 350 panicles per square meter sa direct seeded rice? So, ito po ngayon yung mga recommendations how to achieve yung key check number 5. Una, know and manage the nutrient requirements of your crop based on visual observation. Kaya nga yung una, puro visual muna.
especially sa early growth stage. So titignan mo, may symptoms ba ng kakulangan? Usually ngayon kakulangan. Pero sa ibang farmers, meron yung sa early growth stage, yung kasobrahan talaga noong nutrients, especially noong nitrogen. So yun yung pag-alam natin kung paano natin malalaman na kailangan pa ba ng halaman ng sustansya o hindi na. So una, visual. Second, yung results ng mga nutrient diagnostic tools or decision support tools. So marami na tayong nutrient diagnostic and decision support tools. And other available information. Saan ba tayo kumukuha ng mga information? Usually, kayong mga AEWs, yan ang pinanggagalingan ng information ng mga farmers natin. Or, pwede rin mag-search online ng mga nutrient management approaches. So, marami tayong pinagkukunan. So, ang FieldRise po ay marami ng develop na diagnostic tools like yung LCC app. Lalabas na po ito, yung leaf color computing application. So, gamit ang cellphone, makukuha mo yung leaf color, magre-recommend na rin po ito. Meron tayo dating yung leaf color chart. So, may mga disadvantages kasi kung yung nagre-read ay colorblind, hindi niya mababasa yung true color noong dahon. Kaya nga, as time goes, so, nagde-develop ang FieldRise ng mga diagnostic tools or decision support tools. At meron din tayo yung -1 element technique. So, yung -1 element technique ay meron ng kaakibat na MOWET app. Yung application na yon, ipapasok mo lang doon yung mga fresh weight ng iyong harvest sa MOWET setup. And then, pwede ka na mag-generate ng fertilizer recommendation kung ano yung target yield mo, ano yung variety yung gagamitin mo. So, tips in proper visual diagnosis of nutrient deficiency. Kasi nga, sabi natin, titignan natin. May simptomas na pinakikita ang ating halaman kung kulang o sobra. Usually, karamihan ay deficiency. Kasi, based on survey dito sa Pilipinas, ang nitrogen natin ay 87 kilograms lang sa sa dry season at napakababa sa wet season, 60 ang average sa buong Pilipinas. So, yung 87 o sabi mo ng 90 ay makaka-yield lang yan ng 4.5 to 5 tons sa dry season. Pero ano ang average natin? Iba, nasa 4 tons lang tayo. Kasi pag sinama mo pa ang wet season na ang average na nitrogen ay 60, yung 60 mga 3.5 tons lang yun. Mababa. So, tignan natin yung mga symptoms ng ating halaman na nakikita natin kulang sa habang lumalaki ang palay. So, sa upper leaves o yung mas mabatang mga dahon, makakakita tayo ng simptomas ng kakulangan ng mga sustansyang ito. Yung zinc, kung kulang, calcium, copper, iron, boron, sulfur, manganese, ay karamihan dito ay micro except yung calcium saka sulfur na ito ay macronutrients. So, yung simptomas nito makikita natin sa mga batang dahon. So, ano ba yung mga simptomas na makikita mo dito sa kakulangan na ito? Siguro sa susunod na mga slide. So, doon naman sa mas batang dahon o lower leaves, ang mga makikita nating simptomas ng kakulangan ay para sa nitrogen. Alam natin, nitrogen. Pagka nanilaw ang dahon, sabihin kagad nitrogen ang kulang. Pero kung batang dahon ang nanilaw, upper leaves, sulfur deficiency yon, hindi nitrogen deficiency. Kaya kuminsan, yung agaran o yung maagang pagtingin doon sa simptomas ay napaka-importante. Kasi kung nanilaw na lahat ng dahon, hindi mo na alam kung saan nagsimula. Kung sa batang dahon nagsimula ang pagkadilaw ng dahon, sulfur deficiency yan. Pero pagka sa matandang dahon, nagsimula nitrogen deficiency. So hindi tayo maliligaw. Magiging tama yung pagbibigay natin ng rekomendasyon. Ano bang rekomendasyon? Siyempre, magdagdag lang tayo ng pataba na nitrogen o fertilizer na may nitrogen. And then phosphorus. Ang kakulangan ng phosphorus, ito naman ay
usually madaling makita. Kasi very evident, ang halaman natin ay parang hindi makalaki, patpatin, tapos yung dahon dark green, kala mo sumobra naman sa nitrogen. Pero makitid ang dahon, maliliit siya, kaya sasabihin, phosphorus deficiency. And then potassium and magnesium, yan yung mga lumalabas na simptomas sa mga matatandang dahon. So ano ba yung mga diagnostic and decision support tools natin na sinasabi ko kanina? So yan yung MOWET. So magse-set up ka 1 month before or 1.5 months before yung crop establishment mo para makita mo kung ano yung kulang na sustansya doon sa tataniman mong lupa. So, -1 element technique and MOWET app. Yung MOWET app gamit na ang cellphone ngayon, Android phones o smartphones. Ito ay isang pot experiment that is complemented with an ICT-based application. So, yun na nga yung sinasabi nating Android or smartphone ang gagamitin mo. Para malaman natin kung ano yung mga kulang na sustansya doon sa lupa. At gaano karami ang ilalagay natin o ibibigay natin sa ating halaman sa certain target yield. Kung 6 tons ang gusto mo, depende sa kakayahan ng farmer, kung kaya naman ng 8 tons ng farmer na magbigay ng mas maraming fertilizer, pwede natin gawin ito using yung -1 element technique result plus yung MOWET app. So, napakaganda nitong MOWET app. Ito yung leaf color chart. So, a tool to visually assess the nitrogen status of the rice crop. Next year, lalabas na po yung LCC app. Leaf Color Computing App na ang tawag dito. Kasi gagamitin mo na yung Android or smartphones mo, pipicturean mo lang yung dahon. Katulad din doon sa leaf color chart na yung last fully expanded leaf ang tinitignan at binabasa. Parehas lang nung ginagawa. Kaya lang dito sa LCC app ngayon ay ginagamitan to ng Android or smartphones. So, meron din tayong Rice Crop Manager. Ito ay na-develop ng IRRI pero with partnership or collaboration sa PhilRice. So, yung research aspect noong Rice Crop Manager ay pinagtulungan ng IRRI at ng PhilRice. So, ngayon po ako po yung project leader ng Rice Crop Manager. So, ano ba itong Rice Crop Manager? Again, ito ay isang ICT-based platform para mabilis na mag-deploy ng improved crop and nutrient management and rice farming management technologies sa ating mga farmers. Kasi kung hindi available ang MOWET, kahit meron kang MOWET app, hindi ka nakapag-set up ng MOWET, wala kang resulta. Kung wala ka ding leaf color chart, actually, nag-phase out na ang leaf color chart kasi yung karamihan ng gumamit ay hindi na ginagamit ito. Pero sabi nila, kabisado pa rin nila yung kulay using yung chart sa isip nila. Ngayon, yung Rice Crop Manager, ang ginagawa nito, i-interviewin ka lang ng AEW o noong ating mga regional field offices ng Department of Agriculture o kahit sa PhilRice. Pagkatapos ng interview, mabibigyan ka kaagad ng rekomendasyon, crop and nutrient management recommendations. Automatic, lalo na kung merong internet connection, meron kang Wi-Fi printer, at meron kang papel, ayos na, may piprint yung one-page recommendation. Pagbigay sa farmer, ipapaliwanag yung recommendation, nandun na lahat yung gagawin ng farmer doon sa one page na yon para doon sa crop and nutrient management recommendation. So, pangalawa, know the right element, amount, and timing. Write it, sabi nga nila, EAT, element, yung saan ba kukunin yung sustansya na gagamitin mo, gaano karami, at kailan ang timing ng paglalagay. So, make it right. So, make yung right element, right amount, and right timing right. So, diyan nakasalalay yung 3 simple messages ng ating key check number 5. Application ng right element at the right source, at the right amount, and at the right time. So, napaka-importante. Parang almusal, tanghalian, hapunan sa tao. Di ba? May mga timing yan.
Hindi ka pwedeng kumain ng almusal. Pwede kang kumain ng almusal 7 o'clock. Tanghalian mo 10 o'clock. Pero ang hapunan mo 2 o'clock. Pwede ba yon? Di ba? Mahabang panahon magugutom ka. So, maganda yung spacing pero masyadong maigsi. Kaya nga usually 7, 12, tapos 7 ulit ng gabi ang kain natin. Minsan pa nga, meron tayong snacks, di ba? AM snacks, PM snacks, kuminsan meron pa tayong midnight snacks. So, sumusobra tayo sa pagkain. So, knowing the right element na ibibigay natin sa ating halaman will increase cost efficiency and attainment of target yield. So, yan yung nagsasabi kung bakit right element. So, increases cost efficiency and attainment of target yield. And then, right amount. Knowing the right amount to apply is important. Too much or too little is not good. Nakita naman natin doon sa paliwanag ko kanina, yung importance noong sufficiency level ng ating mga ibinibigay. Kung sobra, masama. Kung kulang, masama. And then, yung T, know the right timing of fertilizer application. Para ma-increase natin again yung efficiency ng input cost na ginamit natin and nutrient uptake. May mga cases kasi yung farmers gusto nila marami. Katulad dito sa Nueva Ecija or sa Central Luzon. Padamihan sila. Pero yung isa, tama lang ang binigay niya, mas mababa, malaki ang baba, pero parehas ang yield nila. So, yun yung sabi nating knowing the right timing of application increases efficiency in input cost. So, napaka-importante po ito kasi at the end of the production naman ang tinitignan natin yung profitability. Hindi yung taas ng ani. Mataas nga ang ani pero mababa naman ang kinita mo. So, very important yung mataas ang ani, mataas din yung kita. Ito yung ina-aspire natin ngayon sa bagong administration. Okay, tignan natin yung importance ng mga nutrients sa ating halaman. Kasi ito yung napaka-importanting malaman ng ating mga farmers. Ano ba yung kahalagahan ng mga nutrients, kailan sila i-apply, kailan sila kailangan. So, hindi basta nagbigay ka ng sustansya, okay na sa kahit anong panahon. So, may mga timing yan din. So, right amount, right source, right time. So, ano bang ginagawa ng nitrogen? So, it promotes rapid growth and for increase plant height, tiller namin, leaf size. Kaya ang farmers natin, karamihan, madami ka agad ang nitrogen nila. Hindi nila alam, maganda nga, mabulas ang halaman, pero may mga disadvantages din yan. And then, may cause yung pollution sa environment. Again, increase in the number of panicles per hill or per your unit area. Number of spikelets per panicle. So, kung tama yung pagbibigay natin ng nitrogen, ma-achieve natin yung dami ng panicles, dami ng tillers, dami din ng butil kada uhay. And then, ito rin yung nagbibigay ng protein content ng ating butil. So, may carbohydrates ka, then mga at least 10 to 15% nun ay protein kung maganda yung ibigay na nitrogen sa ating halaman. Yung aming mga studies sa long term, kahit di mo bigyan ng nitrogen o ng fertilizer ng halaman, especially nitrogen, aani din naman to, mababa. Pero mababa din yung nakukuha niyang nitrogen sa environment niya, sa indigenous nutrient supply. Kaya meron pa rin siyang konting protein. Hindi lang carbohydrates ang makukuha doon sa palay o doon sa butil, kundi may konting protein din. Pero mababa kung wala kang binigay na fertilizer. So, it also increases yung percentage of field spikelets. So, dito, dumadami din yung porsyento na may laman ng butil. Nitrogen din po yan. Kaya, pag tama po ang naibigay natin, mataas ang porsyento. Pag mababa, mataas din ang porsyento, kaya lang mas kokonti naman yung spikelets natin, mas kokonti yung panicles natin. Pag sobra naman, yan din po yung nagbibigay ng mataas na porsyento na walang laman ng palay. Kaya, ingatan po natin yan dahil kaya kung minsan,
ang ating farmers, pakonti yung nilalagay na nitrogen sa reproductive stage o sa panicalization stage. Kaya nakikita natin, mas medyo bumababa yung kanilang ani dito sa ganong sitwasyon. Kaya dapat alam natin na mas marami ang kailangan nila doon kasi ito rin yung nagbibigay sa ating halaman ng pagtaas ng dami ng butil kada spike, panicles, tapos yung porsyento ng may laman na butil. So ano ba yung examples natin ng sources ng nitrogen from inorganic fertilizers? So nandyan yung complete, 14-14-14, nandyan yung 4600 urea, ammonium sulfate 2100-24S, and then yung Amopos, ammonium phosphate 1620. So marami pa pong ibang sources ng nitrogen from fertilizers na available sa market. So ano ba yung symptoms, deficiency symptoms? So nakikita natin dito sa slide natin, dalawang halamang palay na nasa paso, nakatanim sa paso. Yung isa maganda ang tubo, yung isa pangit. Sabi nga dyan, siya ay stunted, yellowish ang halaman, yung older leaves ay mas madilaw kaysa doon sa buong ibang mga dahon, pero madilaw siya. At kukunti yung kanyang tillers. So yan po yung kakulangan ng nitrogen. Isa lang yung magkulang, ganyan po. Naibigay mo lahat ng 17 elements except nitrogen, yan ang epekto. So malaki po ang epekto ng kulang sa nitrogen. Kaya, expect mo, mababa din ang yield natin pagka ganyan ang halaman natin. Pag sobra naman, makikita mo, pag malalaki na yan, konting hangin, especially sa panicalization, sa flowering, dadapa ka agad. And then, magiging prone sa pest. Andaling kapitan ng peste o maapektuhan ng peste. Katulad ng insect pest, so andali niyang kagatin, malambot siya, so madali siyang atakihin ng peste. Ganon din ng mga sakit. And then, pagka sobra din, increases unfilled spikelets, nasabi ko na ito kanina. So, ito yung mga ingatan natin. Kaya nga, hindi komot sobra, ayos na, sasabihin natin, para may baon pa siya o yung para siguradong hindi magkukulang, pero may epekto na masama. And then, costly, siyempre, madami nga siyempre, bibili ka ng marami. And may contribute to environmental pollution. Yung hindi magagamit na iba, pwedeng sumingaw yung nitrogen na maging nitrogen gas or nitrous oxide, nagkakos ng greenhouse or global warming, at pwede ring sumama doon sa water na nadidrain doon sa ating lupa, pupunta sa groundwater, magiging pollutant din sa iniinom na tubig. So, anong gagawin natin? Use results of LCC, leaf color chart, and later on, lalabas na yung leaf color computing app, RCM o Rice Crop Manager. Yung nutrient omission plot technique, NOPT, ay usually hindi na namin pinapa-recommend to na gawin ng farmers. So ito ay ginagawa lang namin sa different areas o ng Department of Agriculture Regional Field Offices upang malaman natin ang mga indigenous nutrient supplying capacity ng mga rice areas sa Pilipinas. At yun ang ginagamit na basis ng Rice Crop Manager. Kaya nakakapag-recommend ito ng nutrient o ng fertilizer recommendation sa ating farmers. And then, of course, yung MOWET and MOWET app. As basis, ito yung mga basis natin para mabigay natin ng tama, yung tamang dami, tamang source at tamang timing nung ating bibigay na sustansyang nitrohino sa ating palay. So, sa LCC, yung leaf color chart, kasama po doon sa chart yung kanyang procedure kung paano gamitin. Nasa likod po noong chart na yan. Kaya, ang pinaka-basic po nito, sabi dyan, use LCC every 7 days from 14 DAT or 21 DAS, yung days after sowing, until early flowering. So, apply N, maglalagay daw ng fertilizer N, if 6, kasi 10 ang binibilang na dahon dito, i-average yun. Kaya nga, if 6 or more out of 10 leaves are below 4,
para sa transplanted rice kasi 4 po yung critical value. Pag mababa na sa 4, ibig sabihin niyan kailangan na ng halaman ng ating nitrogen. Or sa direct seeded rice naman, 3.5 yung critical value. Para pag 6 or more leaves are below yung sa mga critical values na ito, maglalagay na po tayo ng fertilizer N. So ito yung timing, right timing, if LCC is not available. So application for 110 or less than 110 days maturity na variety. So kung may organic yung organic source natin ay yung mga rice stubbles or rice straw. So during land preparation, inihahalo natin to. Kaya wala pa siya doon sa growth stages ng ating halamang palay. So nakikita niyo yung first, second, third doon sa table na yan, yung number of days after transplanting or after sowing. So, pag less than 110 or less ang maturity, so 0 to 14 day dot or 7 to 10 dot, das. Yun yung first application. Parehas yan pag more than. Pagka second application, of course, laging sinasabi natin, pag maigsi, pwedeng 2 beses lang mag-apply. Panicle initiation na kaagad doon sa 5 to 7 days before panicle initiation pag early maturing. Pagka medyo medium to late maturing, naglalagay tayo sa active tillering o mid-tillering kung sabihin natin. And then yung last application ay doon sa bago mag-panicle initiation ng ating palay. So makikita nyo yung ruler natin, nandyan nakatapat yung mga sinasabi nating first, second, and third. Bakit naging 2 doon sa panicle initiation stage? 5 to 7 days before and after yan na wala lang yung before and after. Kasi kung na mismo doon sa 5 to 7 days before panicle initiation, may window ka pa na mag-apply kahit na 5 to 7 days after panicle initiation. Kaya nagdoble yan. Nawala lang doon sa table natin. Pero yan po yung sinasabi namin na kung hindi ka naka-apply, kasi pag 5 to 7 days before panicle initiation, ina-assure natin na ang panicles dadami. O yung spikelets number per panicle dadami. Kasi hindi pa siya nag-i-initiate yung panicle. Pero pagka naka-initiate na yung panicle, nagkaroon na ng initiation doon sa panicle niya, ibig sabihin may ibubunga na siya. Ang gagawin na lang nung late application mo, yung after 5 to 7 days after panicle initiation, ay para doon sa higher percentage ng field spikelets. May laman naman siya. So yun yung isa, more spikelets per panicle. Yung isa naman ay more or higher percentage of field grains. Merong sa hybrid, naglalagay tayo optional dun sa heading stage. Around 15%, 10 to 20% heading. Optional, kung nakita nating medyo madilaw pa ang dahon o nanilaw ang dahon sa heading stage, mga 15% heading, pwede pa tayo maglagay ng around 1 bag ng urea sa dry season o mga less than a bag naman ng urea sa wet season. So, we come now to sa pangalawang important element, yung phosphorus. So, ano bang function ng phosphorus? Kasi ito yung hindi nakikita ng karamihan ng farmers natin. At tinatop dress nila ito. Dapat ito ay early application. Hindi ito yung pang last application. So, ang functions ng phosphorus is for energy storage and transfer. Sa ating palay, it promotes vigorous root development. Kaya early growth stage, kailangan natin gumanda yung paglago ng ating ugat sa early stage. Kasi hindi pwede pag medyo matanda na ang palay, saka mo palalaguin. Kaya nga, mas malago ang ugat sa pagbata pa siya, mas maraming makukuhang sustansya. And then, it also promotes yung pagsusuwi, yung tillering. So, gusto natin sa early stage magtitiller. Hindi ka naman magtitiller na sa panicle initiation.
So early stage ka, kailangan mag-promote ng tillering. Of course, yung dala-dala niyang phosphorus doon sa early, magagamit niya ito hanggang early flowering and ripening. Dala niya na nasa kanyang katawan na yon. Ang phosphorus niya, sinasabi dito, energy storage and transfer. So kung ano yung nakuha niya nung bata pa siya, at ang kailangan lang naman niya ay, kahit na sinasabi nating macronutrient to, usually ay 30 kilograms lang per hectare. Samantalang yung nitrogen, maabot ng 120, 150, 180, kuminsan 200. So ang phosphorus po ay konti lang. Kaya nga sa early growth stage, makukuha niya na yung tamang dami, dala-dala niya na ito hanggang sa pagtanda niya. So ano ba yung mga sources ng P sa inorganic fertilizers? Ngayon, nandyan din yung complete. So alam naman natin sa fertilizer, yung NPK ay yung N, ay yung first na number, yan yung nitrogen, second ay phosphorus, yung last ay potassium. Kaya nga doon sa 16-20, yung ammonium phosphate, 16% nitrogen, 20% phosphorus, wala na potassium. And then yung 0,18-0, although hindi ito generally available sa market, ay source din siya. Meron din nabibilan ito pero mahirap paghanap. Ito ngayon yung mga simptomas ng kakulangan ng phosphorus. So makikita natin dito, dalawang halaman na naman nasa paso. So, yung isa, ang ganda ng bulas, so ang ganda ng paglaki. Yung isa ay medyo maganda pero may pagkabansot din siya. Tapos maiksi yung dahon. Tapos na makitid. Tapos mas erect yung kanyang mga leaves. At yung tillering niya, tignan nyo, bawas na bawas din. So, thin stems and retarded development. Ito ay hindi pa masyadong kulang sa phosphorus, pero may mga pictures kami, talagang kahit doon sa aking long-term experiment, ay makikita mo talaga na ang bagal ng paglaki ng halaman. So yung number of leaves, panicles, at grains per panicle ay bawas pagka kulang sa phosphorus. At kung minsan pa nga, hindi na tumatanda ang halamang palay pagka talagang kulang na kulang. May mga areas po tayo na ganyan na ang tagal bago tumanda yung palay kasi nga kulang po sa phosphorus yung soil nila. So gamitin natin ang resulta ng MOET and MOET app and then yung RCM as basis in properly determining the right amount of phosphorus to apply. Hindi pwede dyan ang leaf color chart kasi sa nitrogen yon. So wala tayong leaf color chart for phosphorus. Okay? So again, ito yung picture ng timing. First application, transplanted 0 to 14 days after transplanting. Sa direct seeded naman, 7 to 10 DAS. Wala na kasunod. Di ba sabi ko, early application. Kaya magulat kayo bakit. Kasi yung ibang farmers talaga nang ina-apply nila ang phosphorus sa top dress, panicle initiation. So, nakita natin, based doon sa importance noong gamit ng phosphorus, ay doon sa early growth stage. At kung ano yung makuha niya sa early growth stage, dala-dala niya na yan hanggang sa pagtanda niya. Okay? So, we come now to potassium. So, ano ba yung potassium? Ano ang role nito? So, sabi diyan, potassium in rice plants speeds up root growth and plant vigor. Kaya meron tayong early application din ng potassium kung kulang ito sa lupa. Lagi ko sinasabi kung kulang. Kasi kung mataas ang potassium pa ng lupa mo o ng indigenous source mo, hindi kailangan sa early growth stage. So ito yung magpapatutulong din sa phosphorus para mapabilis yung paglago o pagdami ng ugat ng palay. And plant vigor na sinatawag. Ibig sabihin yung pagbulas din niya. So hindi lang nitrogen. Ang potassium ay nagbibigay din noong tinatawag nating vigor. Ibig sabihin, pag vigorous growth ay napakaganda, di ba? Pero pag sobra namang vigorous ay hindi rin maganda. May picture dyan ng halaman, bakit nakalaylay yung mga dahon. Isang symptom yan ng deficiency ng potassium. Hindi yung regular na symptoms ng potassium ay yung yellowing or
nagbabago yung kulay ng leaf margins ng mga older leaves. So it also accelerate yung uptake of other nutrients, especially nitrogen. Kaya nga kung walang potassium, naglagay ka ng maraming nitrogen, hindi rin niya ma-absorb yung karamihan nun. Kaya right ratio ng potassium sa nitrogen is very important para doon sa absorption ng nitrogen. Of course, it also improves tolerance of rice to adverse conditions such as pest and disease infestation, drought, lodging. Bakit? Kasi ang potassium po, it strengthens the cell wall. Nagpapatigas ng katawan ng ating halaman. Yung katawan ng palay po hindi yung baka iniisip ng iba dyan ibang pinatitigas. So, sa palay po ito. So, yung cell wall strengthens the cell wall of the rice plant. And of course, it increases grain size. Kaya nga nagugulat yung iba, nagre-recommend kami ng 0060 sa panicle initiation stage. Sabi nila, para saan yan? Para lumaki yung butil. Iba na naman ang iniisip pagka lumaki. Yung butil yan. At pinabibigat yung timbang. Increases grain size and weight. So, mabintog, mabigat ang butil pagka maraming nakuha niya yung tamang potassium. And then of course, mataas din ang porsyento na may laman ng ating butil. Kaya magkatulong ang nitrogen at potassium. Kaya nga napaka-importante na meron kang potassium kung naglagay ka ng nitrogen. So ito yung mga sources ng potassium sa inorganic fertilizers. Again, nandiyan yung complete kasi kaya nga complete, NPK ay laman niya. Tapos yung muriate of potash 0060 at meron din yung 17017. Hindi namin alam kung anong tatawag diyan, pero yan yung tinatawag ng iba na panghuling sabog na pataba kasi may nitrogen na, may potassium pa. Pero pwede naman yung urea saka 0060, mas mura ang kombinasyon. Ito kasing 17017 ay medyo mas mahal yung kombinasyon niya, ay yung kanyang rekomendasyon pag itong ginamit natin. Pero pwede rin. So ito yung sinasabi ko kanina na isang simptomas ng kakulangan. Yung isa ay simptomas pero hindi siya common. Rare na lumalabas yung malambot yung dahon niya, yung nakayuko yung mga dahon kasi nga kulang sa potassium. Hindi siya mag-straighten up kasi nga malambot yung kanyang cell wall. So ito yung symptoms niya, dark green plants, pero yung leaf margins niya dark brown o tinatawag natin yung pagbabago ng kulay necrotic spots. First appearing on the tip of older leaves. So mag-appear yan sa older leaves, papunta doon sa pababa doon sa leaf margins ng ating halaman. Yellowing follows yung V pattern na pababa, yung upside down pattern ng V. And progresses downward if P deficiency is not corrected. Kaya lang nakita niyo din sa example natin, parang sa flowering stage pa lang to, lumalabas. Late na tayo pagka, ibig sabihin, kulang yung naibigay. Kaya nga, very important yung mga sources natin ng information, yung mga decision support tools na gagamitin natin. Kasi kahit mataas ang analysis ng soil natin mataas, pero mataas din pala ang calcium sa magnesium ng soil mo, hindi maa-absorb kahit maraming potassium. Ang ina-absorb ng halaman, meron kasi yung replacing power doon sa root zone. So, plus 2 kasi ang calcium, plus 1 lang ang potassium. Kaya ang ina-absorb ng ugat ay yung mga positive 2, plus 2. Kaya ang calcium, magnesium, plus 2. Kahit maraming potassium, hindi siya ma-absorb. Kasi ang i-absorb ng halaman, yung mga calcium, magnesium. Kahit sobra na sa halaman. Ganon talaga ang mangyayari. Kaya dapat sobrahan mo yung potassium, tataasan mo pa. Sabi sa soil analysis, hindi siya deficient. Pero nagbawet, nakakita, deficient siya. Kasi hindi nga ma-absorb ng ating halaman dahil sa dami ng calcium, magnesium. So, yun yung mga ibang mechanism sa ating palaya na hindi nakikita. Kaya nga kung soil analysis lang, kulang. Use results of MOWET, MOWET app,
and RCM as basis in properly determining the amount of K to apply. So, soil analysis alone, sabi ko nga, is not enough. So, ngayon, yung mga MOET app, kasi ito ay based doon sa crop response na ngayon. Yung mga science behind noong MOET app, saka yung RCM, ay yung crop response, hindi yung sa soil application, based doon sa soil analysis. So, very important po ito. So, K deficiency is often not detected because its symptoms do not appear until the later growth stage. Kaya yung sa picture ko na yan, sabi nila, tumatanda na kasi yung halaman, kaya hindi. Pag flowering pa dapat, maberde pa lahat ng dahon, kahit matanda yan. Pero kung kulang sa potassium, kulang sa nitrogen, magiging dilaw yan. Kaya yan po yung very important na nutrient ko minsan ay akala sa early growth stage hanggang reproductive ay bago mag-reproductive ay hindi kulang. Kasi hindi lumalabas kaagad yung symptoms. Again, ito yung graphical representation noong application. Ayan, makikita nyo dito, pwedeng i-split ang potassium. So, paano ang splitting? 50% sa early, 50% doon sa last application. So, napakasimple lang naman. So, 2 applications. Pwedeng before panicle initiation or after. 5 to 7 days before and after. Ito na yung sinasabi ko na kulang doon sa nitrogen kanina. Kaya dalawa yung kulay blue doon sa panicle initiation stage. Okay? Yung zinc, napaka-importanting micronutrient nito. Sabi diyan, promotes good seedling and overall growth of plants. Kaya early growth stage, usually ito ay lumalabas ang symptoms niya 2 to 4 weeks after transplanting. Bakit hindi nakikita sa direct seeding? Hindi naman kasi problema ito sa mga areas na natutuyuan. Ang zinc deficiency ay problema sa mga areas na matubig or waterlog yung mga area sa halos hindi mo pa tuyuan. So may mga areas tayong ganyan. Hindi naman baha pero hindi siya natutuyuan kasi nga lowest portion sa landscape. Kaya kahit may zinc sa soil, hindi nagiging available kasi nai-immobilize siya or nagiging temporary immobilize kasi nga hindi ma-release kasi pag nagkaroon ng aeration, saka lang siya ma-release. So, yun yung isang cultural management practice sa zinc management, deficiency management niya. So, sabi dyan, it is essential for several biochemical pathways. So, medyo, wag na nating i-explika yung biochemical pathways. Pero ito ay kailangan sa mga structural processes ng ating halaman. Anong structural? Ibig sabihin niyan, paglaki ng halaman. Doon sa mga paglaki ng halaman, mga enzymes ang gumagana doon, kaya structural processes. So, sa farmers, hindi natin maipapaliwanag. Pero napaka-importante nitong zinc sa overall growth ng ating halaman. So, sabi nga dito, in zinc deficient soils, kahit maglagay ka ng NPK, hindi gaganda ang halaman mo. Kahit tama ang amount, tama ang source, tama ang timing ng NPK mo, kung hindi ka naglagay ng zinc, hindi siya mag-i-improve yung growth ng ating halaman. Kaya napaka-importante makorek natin yung zinc deficiency at the early stage pa lang. So, ano ang sources ng zinc? From inorganic fertilizer, merong zinc sulfate, zinc metallate, zinc oxide. So, maraming sources ng zinc. Meron yung ini-spray, meron yung sinasabog. So, symptoms, dusty brown spots no, sa simula. Sa younger leaves to, lalabas, mag-a-appear. Tapos sa babansot ang halaman. Tapos later on, akala mo na tungro. Pero sa zinc deficiency, halos lahat ng halaman meron. Or 100% ay may symptoms. Pagka patsi-patsi lang, yung spot ang kuhan, maaring sabihin mo tungro. Pero ito, pagka lahat ng halaman ay may symptoms ng dusty brown spots or yellowing, nagiging bronze ang later on. So,
we need to use yung results ng MOET and RCM as basis in properly determining the amount of zinc to apply. So, very important na ma-solve natin problema sa zinc. So, if MOET or RCM are not available, choose only one among the following techniques, amelioration techniques. Transplanted and direct wet seeded. Sa direct wet seeded rice, seed zinc coating. Ibig sabihin, doon sa, o kaya yung pagbababaran mo, lalagyan mo ng zinc yung kahit zinc sulfate na lulusawin doon sa tubig na pagbababaran, o zinc oxide naman, pwede rin. Sa halaman, 1% of the dry weight of the seeds lang ang dami. Ganun lang kakonti ang gagamitin. Pero sa transplanted rice, pwede ka mamili, pwede mong i-dip yung roots sa 2% zinc oxide solution for 15 to 30 minutes bago itanim. Or, ito yung pinakasimple. Maglagay ka na sa seedbed. Bakit sa seedbed? Kasi pagka naitanim mo na, kung 1 hectare yan, mahirap mag-apply kasi kukunti yung recommendations. 20 kilograms to 30 kilograms zinc sulfate per hectare. Pero sa seedbed, konti lang ang kailangan mo. 0.5 to 2 kilograms per 400 square meter seedbed. Or 0.5 to 2 kilogram per 40 kilogram inbred seeds. Or kung hybrid yan, ganun din, 0.5 to 2 kilogram per 18 to 20 kilograms hybrid seeds. So, napakasimple lang. Kaya ito yung pinaka-the best na practical recommendation sa seedbed, ang application ng zinc. Or, kung nakalimutan mong seedling dipping ng roots or sa seedbed application, ito yung sinasabi kong last resort mo, 25 kilograms zinc sulfate per hectare. Applied 10 to 14 days after transplanting. Napakahirap i-apply nung kukonting fertilizer na yan. So, doon na lang tayo sa seedbed or root seedling dipping. Sulfur. Pansin nyo ba na medyo madilaw yung mga batang dahon? Hindi masyadong clear, pero nakikita ko yung mga batang dahon ay mas yellow kaysa dun sa older leaves. So, ang sulfur ay very important din sa ating halaman. It promotes uniform growth and maturity. Kaya nga yung mga hybrid na nauna naming nakita na naninilaw noon, hindi sila nagsasabay-sabay yung maturity. Kaya nga sabi namin, madali lang isolve naman yan. Kahit na nasa flowering stage na yan, at kailangan ng sulfur, apply ka lang ng fertilizer na may sulfur, solve na yung problema. And then, makakabawi na siya para gumanda na ulit yung kanyang maturity. And then, it speeds up chlorophyll production. So, ito yung tumutulong doon sa ating halamang palay, doon sa nitrogen. Kasi sa chlorophyll ay nitrogen ang very important. Yung greenness ng palay ay dahil sa nitrogen. So, para dumami ang chlorophyll sa ating halamang palay, kailangan niya meron ding support ng sulfur. And then it also function doon sa structure, synthesis and plant structure development. Of course, it reduces yield if deficiency occurs at vegetative stage. Pero usually, hindi siya lumalabas ng vegetative stage. Usually yan, towards dun sa reproductive stage. Kaya late na nakikita din. Kaya itong halaman na ito na may picture ay medyo nasa panicalization stage na yan. Kaya ang lalaki na ng palay. Later growth stage, lumalabas ang problema sa zinc. So, sources ng sulfur, ng sulfur pala. Sources ng sulfur from inorganic fertilizers. Make sure, kaya nga yung RCM, yung Rice Crop Manager, ang recommendation niya lagi, complete with high amount of sulfur, at least 8% sulfur. Kasi may mga complete fertilizers tayo na mababa ang sulfur content, mga 3% lang. So, kukulangin yung sulfur requirement ng ating halaman. So, dito, 12S yung nakalagay. Yan yung mga dati ngayon ay, meron pa rin yan, pero titignan na lang, sabihin nyo na lang sa farmers na tignan, at least 8% yung
Kasi hindi na nilalagay ngayon sa fertilizers kung bibili ang farmers kahit tayo dito sa research institutions. Ang ginagamit namin, makikita namin, complete NPK with S. Nakalagay na lang doon. Tapos titignan mo na lang kung ilang percent yung S, kung minsan hindi nilalagay. Makikita mo na lang yan yung sa roster ng mga o sa list ng mga fertilizers doon sa Fertilizer and Pesticides Authority. So, check na lang natin, sabihin natin sa mga farmers. And then yung ammonium sulfate, mataas ang sulfur, 24S. So, ito yung isang best source ng sulfur. Of course, may nitrogen yan. So, how to apply the right amount? Siyempre, alamin muna natin yung kung may simptomas ng kakulangan o wala. So, sabi dyan, makikita din yung dalawang nakatanim sa paso. May yellowing ng young leaves pero hindi klaro. Ganun din, less tillers. Pagka nagbunga na ito, fewer and shorter panicles. So, kung siyempre, less tillers na, siyempre, less panicles. At maiigsi pa. And then, of course, reduced number of spikelets per panicle and delayed maturity. So again, we use the results of Mowat test and RCM as basis in properly determining the amount of supply. So kung nag-Mowat ka na at naka-Mowat test ka, yun na lang. Kung wala, RCM ang gagamitin mo. So lahat ng mga recommendations natin, except yung sa may nitrogen, 3. Use yung Mowat plus Mowat up, LCC o LCC up later on, at saka yung RCM. So, ganyan. Kaya nga laging may choices ang ating mga farmers. Hindi ito papalito sa kanila. Kung ano ang available at pinakamabilis na gagamitin nila ng ating farmers, ay ito ang recommend natin. Kaya nga kami dito sa Field Rice, whatever is available, kung available ang Mowat, so use Mowat. Kasi Field Rice generated technology yan. Pag hindi naman available ang Mowat, of course, kung sa nitrogen, yung LCC app later on, download lang sa Google Play yung app libre. Napag-usapan na namin to kahapon sa aming review sa aming mga projects. So, libre ito. So, next year, makaka-download kayo, magagamit na ito. Kung wala naman at hindi pa, ngayon, may RCM tayo, Rice Crop Manager. Kaya nga, itong mga recommendations namin na ito ay hindi pampagulo. Ito yung may options ang ating farmers. Kasi, Mowat, Field Rice generated, recommend tayo ng recommend, wala naman. Nasaan? Wala namang mabili. So, LCC, wala pa naman. Yung chart natin, leaf color chart, wala na ngayon. Hindi na nagbibenta ang Field Rice. So, ito yung mga options na binibigay natin. Kaya wag nating isipin tayong mga AEWs o tayong mga nagpo-promote ng technologies na ito ay pampagulo sa ating farmers. So, hindi po totoo yung sinasabi ng iba na, ang dami-dami nire-recommend ng Field Rice. Ito po ay mga options na subukan na at magaling. Kaya kung ano ang available, itong gamitin natin. So, sabi nga dito, the amount of sulfur doon sa complete na 8 to 12% ang sulfur kasi may 12% pa rin. May mga brand. Mayroong brand na lower than 8. So, ang nirecommend natin, 8 to 12% yung sulfur. So, pagka nagkaroon ng pagbibigay ng complete at sinabi kailangan ng NPK na mataas ang sulfur, yung requirement niya, kung magkakaroon man ng deficiency ang soil mo, ay makokorek niya na doon sa paggamit ng complete fertilizer na mataas ang percentage ng sulfur. Again, kung organic, lalagay natin yung ating rice straw, pero kulang pa rin yun. And then one-time application lang sa early. So, yung whatever amount na makuha niya sa early, dala-dala niya na ito dun sa buong yugto ng buhay ng palay. Okay, so we come now for the tips para sa efficient use of fertilizer. Kasi hindi 100% noong nilagay nating fertilizer ay magagamit ng ating halaman. May mga losses pa, especially nitrogen. Volatile yan.
Tapos ay mobile din sa soil. Kaya ang likot niyan, kaya ang hirap Kaya ito yung mga tips. So, right technique of application of granular inorganic fertilizers. Actually, mas maganda yung prilled, yung mas maliliit. Kaya lang, ang farmers natin, sabi nila, mas mahirap i-apply yung maliliit. Mas madali yung mas malalaki, yung granular. Kaya karamihan ng lumalabas ngayon na fertilizers, granular, para mas madaling i-apply. Yung sinasabi kong prilled ay granular din siya, kaya lang mas maliliit, pino. Ngayon, katulad ng 0060, prilled pa rin siya. Ngayon, meron na silang granular. So, ayan. Kaya yung iba, gugustuhin ng paghaluin yung urea kasi malalaki ang bottles, saka yung 0060 kasi malalaki na din ang bottle ngayon ng Morito Potash. So, nire-recommend pa rin natin yung basal talaga. Sabi dito, incorporate fertilizer into the soil for better absorption of nutrients and to avoid nutrient leaching and nitrogen volatilization. So, kung hindi naman, kaya nga ang application natin usually sa early growth stage, konti lang. Para konti lang din yung losses. Ito yung sinasabi kong konti lang. Gaano ba karaming konti? Apply only 30% of the total N requirement during the first application. Napaka-importante po ito kasi maliit pa naman ang halaman ang requirement niya. Konti pa din lang. So, why apply too much na hindi naman niya kailangan? So, it will add to yung mga losses or yung environmental pollution. And then, next, apply top dress fertilizer at low water depth, 2 to 5 cm. Wag naman less than 2, wag naman greater than 5. So ito yung depth of water na napatunayan na magpapataas ng efficiency ng absorption ng nutrients. Lalo na yung nitrogen. Kasi pagka mas mababa sa 2 cm, yung loss of nitrogen through volatilization mataas. Pag sobra naman sa 5, syempre mabigat, madaming tubig, yung gravitational pull para bumaba ang tubig, mataas. So leaching losses, mataas. Pag sobra pa rin at umapaw, of course, run off. So yun yung mga tips na binibigay natin to minimize yung nitrogen losses. And then, sabi pa dito, especially sa nitrogen, apply fertilizer during the cooler time of the day, particularly after 3 p.m. in the afternoon. PM pala, afternoon na yan, sorry. Okay, 3 in the afternoon. To avoid nitrogen losses. Siyempre, mas mainit, subject to evaporation. So, kasama na yung nitrogen na mag-evaporate. Kaya, we suggest to apply yung fertilizer during the cooler time of the day. So, farmers natin, sasabihin nila, sa umaga na lang, sa hapon, magtotong 8 na ako. O kaya magtotoma na. So, usually, yun ang mga reasons ng farmers kaya hindi nila na-apply sa hapon ang fertilizer. Sasabihin nila, marami pa akong gagawin sa bahay. Usually, ganun ang mga sinasabi ng ating mga farmers. Pero, yung mga ibang farmers talaga na nakita ko kahit yung mga uncle ko sa Isabela, sa Pangasinan, sabi nga nila kahit konti lang i-apply ko, ang ganda ng result sa halaman. Kaysa doon sa mainit na panahon, nag-apply ka ng marami, parehas lang din doon sa konti ang in-apply namin. Kaya kakasunod ang ating mga farmers kung makikita nila na may epekto talaga. So, moving forward, ano ba yung ginawa natin? Tinalakay natin. Ano yung mga inputs na kailangan natin doon sa key check number 5? So, nandiyan, right elements from fertilizer use. So, dapat alam natin saan naggaling yung ating mga sustansya. Yung elements, kasi elements ang tawag natin doon sa nitrogen, phosphorus, potassium, sulfur, zinc, and so on. So, right elements from fertilizer used. Ginamit natin yung tama.
right amount of fertilizer applied. So, may mga right amount na dapat tayong pagbasihan. And then, of course, yung last na right timing of fertilizer application followed. So, ito yung three simple messages ng key check number 5. So, tatlong right elements from fertilizer use, right amount of fertilizer applied, and right timing of fertilizer application followed. Of course, ano magiging output natin dito? Yan, magkakaroon tayo ng sufficient nutrients doon sa tatlong growth stages na critical yung mga nutrients. Tillering to early panicle initiation and flowering. And then, pag nabigay natin to, sufficient ang nutrients, we will be able to achieve more tillers, more panicles, more grains. And then, it will also increase cost efficiency and nutrient uptake, o yung tinatawag nating nutrient use efficiency. And then, of course, we will minimize pollution to the environment. Kasi nga, na-increase natin yung nutrient use efficiency, so mas mababawasan yung losses. And then, of course, magkakaroon ng kabawasan din sa pollution sa environment. And outcome natin dito, yan, high yield, high profit, minimal damage to the environment. So, ito yung kabuuan ng ating key check number 5, sufficient nutrients from tillering to early panicle initiation and flowering. So, ito po si Mr. Wilfredo Collado sa key check number 5. Thank you and good morning to everyone.